Ngayon, eto, sa sobrang pagtatanggol nila kay Digong, ano? Sa sobrang pagtatanggol nila kay Digong, dakuin natin, mga kababayan, dakuin natin yung proyekto ni dating Pangulong Duterte. Eto, yung build, build, build daw. Yung ipinagmamalaki daw ho nila. Ano, ayan, no? Yung pagka ho nakakatapos ng isang proyekto, naku, tatak Duterte yan. Pag nakakaano po, naku, gawa ni Pangulong Duterte yan. No? Talagang credit na credit to. Pero pag bumabagsak naman ho, wala. Pag, buma pag gumuguho ho, wala. Tahimik ho sila. Kagaya ni Mark Villar. Nung mga ilang buwan ho, may bumagsak na tulay. 'Di ba? Ang sabi ng mga DDS, yung bumagsak daw ho, it's either gawa ni Noynoy o gawa daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga hindi naman daw po bumagsak, gawa naman daw po ng dating Pangulong Duterte. Tatak Duterte daw, tatak DDS. Ngayon, ito mga kababayan, build, build, build ni Duterte, tahimik lang si Mark Villar. No? Bumagsak, ang isang tulay sa Purok 5, Ilawog o Ilawod, Kamalig, Albay ngayong hapon, August 28. Tingnan nyo, mga kababayan, hindi ho ako natatawa doon sa nangyayari o sa nangyari doon sa tulay. Alam nyo naman po, sako na yan, no? Pero yung ipinagmamalaki, ipinagyayabang nila, mga kababayan, na mga build, build, build nila, ayan, nagsisiguhuan po. Nagyayabang yung mga DDS. Naku, kay dating Pangulong Duterte, build, build, build. Karamihan sa kanila, hindi alam. No? Karamihan sa kanila, hindi alam na 120 yung ipinagyayabang na build, build, build. Pero ang natapos lang po, 14. 14. 14. Di ba? Lagpas lang ho ng kaunti sa 10%. Biruin mo, 14. Bumagsak yung unang tulay. Ilan na lang? 13 na lang. Ipinatanggal yung Mount Kamuning, yung papuntang langit. Dahil delikado. 12 na lang. Tapos eto, bagsak, guho na naman. Ilan na lang? 11 na lang. Isa-isa na nagsisiguhuan. Muntik pang malaglag yung tulay. Tahimik lang yan si Mark Villar. Di niya alam yan. Congrats talaga sa build, build, build ni Duterte. Puro kinurap. Tinuturuan ka pa, Boss Mark. Hindi, yung mga yan talagang ganun yung ganyan mga yan no? So ngayon mga bossing, ang nakikita ko dito, yung tipo bang para makapagyabang lang, no? Para makapagyabang lang na talagang nangyari yung sinasabi natin build, build, build. Sige, rat-ratin nyo ng rat-ratin. Kahit mahina ang pundasyon, kahit hindi pinag-aralang maigi, sige, itayo nyo na yan. Ganyan. Di ba? Kaya, ang ending mga kababayan, ilang taon, ilang panahon lang, guho, bagsak, rumurupok na ho lahat. Sir Mark, ang pagkakaalam ko, bubuo si PBBM ng Anti-Corruption Commission, no? At si General Torre ang mamumuno. Yan nga ang iniisip ko din, Ruby Kurameng. Ano po, tatak ni Manny, nakuha ni Mark Villar, gumawa ng proyekto, ng project para pagkaperahan tulad ng ginawa ng tatay. Isa pa nga ho ito, hindi ko naman ibinibintang kay Mark Villar. Ang napapaisip ang mamamayang Pilipino na hindi kaya DPWH tapos ang mga pinaggagawa nila ng kalsada para idaan lahat doon sa kamelya nila. Di ho ba? Hindi natin maiisip, hindi natin masisisi yung mga taong nag-iisip po ng ganyan. Mga bossing. Build, build, build. Ngayon, hindi ho nila maipagmalaki. Oy, tatak Duterte yan. Oy, DDS yan. Wala, kasi gumuho. Kasi madali ang proyekto. Di ba?
Ganyan lang ho yung mga yan. Pagka yung maganda, kami yan. Pero kapag yung sablay, hindi amin yan. Ganun ho sila, mga bossing. No? Boss Mark, meron din akong ganyang t-shirt na yellow. Ito. Bold, bold, bold. Nakawan. Buti pa, pinatayo ni Old Ferdinand Marcos na San Juanico Bridge. Buhay pa, ilang dekada na. Labas-pasok ang bagyong dinanas ng tulay. I-repair ho yun. Diba? Ayusin ho yun. Kasi sa tagal na panahon, syempre, kahit papaano, rumurupok ho, pero i-repair ho. Pero hindi bumabagsak. Mga kababayan, kagaya nito. Diba? Sabi ni Asnalak Correvon, Boss Mark, kulang kasi ng expert sa DPWH kasi puro sila civil engineer, dapat po ay may geologist, etc. Biro mo, soil testing, civil engineer na lang. Pinagsama-sama nila. Ano po? Tama, yung mga talagang aaralin hanggang kaila-ilaliman ng lupa kung gaano katigas yung mga pagtatayuan nila nun. Diba? O, Digong, hindi nyo maipagmalaki to. No? Natahimik pa din kayo dito. Ngayon ho, yung bollard sa NAIA din, sabi ni Junior Yabes. Eto ho, mga kababayan, Sibak, suspendido. Ano po? Eto, suspendido ho, mga bossing. Babasahin ko na lang ng mabilisan, mga kababayan. Suspended, asan ba yan? Eto, suspendido ang ex-CIDG. Basahin ko lang po ng mabilisan itong update natin dito sa mga missing sa Bungero. Ex-CIDG chief suspended for obstruction in missing sa Bungero case. Ayan ho balita po ng PTV News. The National Police Commission, NAPOLCOM, has imposed a 90-day suspension on former Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, General Macapas, for fabricating a case against a whistleblower in the ongoing investigation into the disappearance of several Sabongeros. Ano yun? Ginawa niya ng kaso? Nag-fabricate siya ng kaso? Para kay Patidongan? Kaya na-suspended siya. This was announced by NAPOLCOM Vice Chairperson Executive Officer Rafael Vicente Calinisan. The suspension of Macapas was based on the complaint of Elakim Patidongan, who claimed that the former obstructed the investigation into the missing Sabongeros when his and his brother's cell phones were confiscated after their arrest. Etong tao na to.